So mga par, matapos nga po ng impressive win ni Kenneth Luber sa naging laban nito kontra sa matigas na hapon na si Keta Kurihara, sinibak niya lang ito sa round 1 ng kanilang bakbakan kung saan mga idol, marami kaagad ng mga Pinoy boxing fans ang nagkukumpara sa ating pambato na si Kenneth Luber sa angas ng Pinas General Casimero, lalo na sa lakas ng kamao ng dalawang fighter. Ano yan ng mga Pinoy? Ganito raw nagsimula si Cuadro Alas kagaya ni Luber sa Bantamweight Division. Maliksi at mabibigat ang kamao sa bakbakan, kaya kumpiyansa ang karamihan mga idol na malayo daw mararating ni Luber sa bakbakan kagaya sa kung ano man ang narating ni Casimero. Well, kagaya sa sinasabi natin mga idol, masyadong maaga pa ikumpara si Kenneth Luber sa malalakas na boxer. May pagkakahawig lang ito mga idol. Prospect bilang superstar pa lang si Luber. May mga bagay pa tayo na hindi nakita sa galawan ni Luber mga idol, na tested na natin nakita kay Casimero. Alam naman natin lahat mga idol na si Alas, hindi lang lakas at pagiging awkward na galawan nito ang kanyang pinagmamalaki sa bakbakan. Matapang ito sa ibabaw ng ring. Kumbaga sobrang konat ito mga idol sa bakbakan. Yung kapag natamaan ng malakas, imbis na mayanig, umiinit pa ito lalo. At ito mga idol ang bagay na hindi pa natin nakita kay Luber. At sana mga idol meron din siya nito kagaya ni Casimero. Samantala minasama naman po ni Devin Boy Ilonghaney ang naging komento at prediction ng dating world title challenger na si Gabe Rosado sa kanyang podcast. Ano yan ni Rosado mga idol? Palagay niya malaking pagkakamali daw ang pinili ni Devin Haney na labanan sa kanyang comeback fight kalaban si Jose Ramirez. Bukod daw kasi mga idol na dati itong unified champion si Ramirez, mahaba at agresibo si Ramirez sa bakbakan na siya daw talagang maglalagay sa alanganin kay Haney Boy. Bagamat minasama naman ni Boy Ilong mga idol ang sinabi ni Rosado. Ano yan, bakit maniniwala daw ang mga tao sa prediction ni Rosado? Mahinang nila lang naman ito sa bakbakan dahil meron itong 16 losses sa kanyang record. Pero sa naging rebat naman ni Rosado, wala naman daw masama sa sinabi nito kay Haney. Nagbigay lang daw ito ng kanyang sariling prediction, hindi daw ito personal. Kung meron man daw na personal mga idol, walang iba na daw yun mga idol kundi si Boy Ilong, dahil kinasuhan nito ng battery charge sa Ryan Garcia na alam nito na bugbogan ng sports ang kanyang pinasok, na siya daw ang nagdala sa kanyang mga idol na number 1 sa pinakaiyakin na boxer sa sports ng suntukan. Sa kabilang banda naman mga idol, nag-viral nga po sa social media ang listahan ng mga best fighter sa 20th at 21st century, kung saan mga idol nakapwesto si Manny Pacquiao sa number 2 at number 1 naman dito si Mayweather. Kung saan mga idol, maraming mga boxing fans ang umalmas sa listahan na to. Paano nakuha ni Floyd ang number 1 spot? Dahil noong 20th century, si Pacman ang nakakuha ng award ng Fighter of the Decade. Naging 3-time Fighter of the Year ito mga idol. Obviously talaga kay Pacman talaga napunta ang 20th century. Pagdating naman sa 21st century mga idol, pinag-aagawan ni Pacman at Mayweather ang Fighter of the Decade, kung saan ang ending nakuha talaga ni Floyd ang award dahil araw-araw ito nagpaparinig na siya dapat ang karapat-dapat na makasungkit ng awards dahil sa tinalo nito si Pacman sa bakbakan. Pero malaki ang tiwala ng mga experts mga idol na si Pacman dapat ulit ang nakakuha ng award na yon dahil 2016 pa lang retired na si Floyd, tapos na ang karera nito, pero si Pacman tuloy pa rin at gumawa pa ito ng history mga idol nang tinalo nito ang mga kampiyon na si Broner at Thurman sa edad na 40 anyos. So ang hindi natin maintindihan mga boss, kung bakit number 1 pa si Floyd na best fighter sa 20th at 21st century.